Isang 14 anyos na estudyante ang pumasok sa Deb Sirin Nontaburi School at dumiretso muna sa normal niyang klase. Sa mga sandaling iyon, wala pang alarma sa campus tungkol sa panganib na dala niya. Bandang 10:10 ng umaga, habang may putok na naririnig sa loob ng campus, naglock ng pinto ang mga guro, pinatay ang ilaw at itinago ang mga estudyante. Pagsapit ng sumunod na araw, 8 biktima na ang nasawi, bukod pa sa 14 anyos na attacker. Pero nang puntahan ng pulis ang bahay na tinitira ng bata, doon nila natuklasang hindi pala sa paaralan nagsimula ang trahedya. Ano ang nangyari bago siya pumasok sa eskwelahan? Paano napunta sa kamay ng isang menor de edad ang baril na nakarehistro sa sarili niyang lolo? At sa dami ng paliwanag na mabilis na kumalat, alin ba talaga ang suportado ng ebidensya? Nang unang kumalat ang balita mula Thailand, may isang tanong na agad mahalaga para sa maraming Pilipino. May kababayan ba tayo sa paaralan? Ayon sa Philippine Embassy sa Bangkok, 8 rehistradong Filipino teachers ang nagtatrabaho sa Deb Sirin Nontaburi School. Lahat sila ay ligtas, accounted for, at walang naiulat na pinsala. Wala ring ibang Pilipinong naiulat na nasaktan habang patuloy na minumonitor ng embahada ang sitwasyon. Mahalaga ang simpleng kumpirmasyong iyon. Marami sa ating mga guro ang nagtatrabaho sa ibang bansa habang naghihintay sa Pilipinas ang kanilang mga magulang, asawa, kapatid o anak. Sa oras ng emergency, kung minsan isang maikling mensaheng "ligtas ako" lamang ang balitang gustong matanggap ng isang buong pamilya. Pero para sa ibang pamilyang naghihintay noong araw na iyon, hindi ganun ang balitang dumating. Ang Deb Sirin Nontaburi School ay matatagpuan sa Bangkrai District ng Nontaburi sa gilid ng Metropolitan Bangkok. Isa itong malaking school community na may humigit kumulang 3,100 students at 147 teachers noong 2025 ayon sa District Authority na sinipi ng Reuters. Noong umaga ng August 7, pumasok ang mga estudyante at guro tulad ng karaniwang araw. May lessons na kailangang tapusin, schoolwork na kailangang ipasa, at mga batang malamang ay nag-iisip lamang kung paano matatapos ang maghapon. Kasama sa kanila ang 14 anyos na kalaunay itinuro ng pulis bilang hinihinalang salarin. Ayon sa police spokesperson, dumating siya sa campus at pumasok muna sa normal na klase. Kung tama ang reconstruction na ito, may ilang sandaling ordinaryo pa rin ang lahat para sa mga taong nasa paligid niya. Walang sinuman sa campus ang nakaalam kung ano ang posibleng nangyari bago siya dumating. Bandang 10:00 ng umaga, nagsimula ang pamamaril. Isang senior student na nakausap ng Matichon ang nagsabing nung una, inakala niyang ang naririnig niya ay tunog lamang na ginagamit na pantaboy ng mga ibon. Pagkatapos, nakita umano niya ang isang armadong tao na bumababa mula Building 5 patungong Building 4. Limitado lamang ang kanyang nakita, kaya hindi ito ang buong reconstruction ng pangyayari. Pero ipinapakita nito kung gaano kabilis nagbago ang sitwasyon, mula sa isang tunog na hindi agad nakilala tungo sa panganib na kailangang pagtaguan. Naglock ng pinto ang mga guro. Pinatay nila ang ilaw. Pinababa at itinago ang mga estudyante habang hinihintay ang responders. Sa loob lamang ng ilang sandali, nagbago ang tungkulin ng mga guro. Hindi na lesson ang kailangang tapusin. Hindi na mahalaga kung may assignment na hindi na ipasa o exam na hindi na paghandaan. Ang mahalaga ay mapanatiling tahimik ang classroom at ligtas ang mga batang nasa kanilang pangangalaga. Sa isang classroom, nagtulungan ng mga estudyante na iharang ang mga mesa sa pinto. Pinatay nila ang ilaw
at tahimik na nakipag-ugnayan sa kanilang mga magulang sa pamamagitan ng messages. May isang inang nagpaalala sa kanyang anak na huwag hayaang tumunog ang telepono habang sila ay nagtatago. Sa labas, alam ng mga magulang na buhay pa ang kanilang mga anak dahil sa maiikling mensahe. Pero wala silang magawa kundi maghintay habang hindi pa kontrolado ang buong campus. Habang natatago ang mga nasa loob, dumating sa paligid ng campus ang local police, Nonthaburi Provincial Units, emergency teams at special operation personnel. Isinara ang lugar habang isa-isang sinusuri ang mga gusali at inilalabas ang mga nasugatan. Bandang 10:50 ng umaga, naabot ng responders ang 14 anyos na attacker. Ayon sa official timeline, mayroon siyang self-inflicted injury, ngunit may pulse pa ng matagpuan. Sinubukan siyang i-resuscitate at dinala siya sa ospital, ngunit kalaunan, idiniklara rin siyang patay. Pagsapit ng humigit kumulang 11:40 ng umaga, sinabi ng mga otoridad na kontrolado na ang campus. Sinimulan ang mas organisadong paglikas sa mga estudyante at ang muling pagtatagpo nila ng kanilang mga pamilya sa isang ligtas na lugar. Pero kahit nakalabas na ang maraming bata, hindi pa tapos ang paghihintay. Sa labas ng eskwelahan, may mga magulang na naghahanap ng pangalan, may mga teleponong paulit-ulit na tinatawagan. At dahil mabilis na nagbabago ang unang reports, marami ang hindi pa makatiyak kung ligtas ba ang kanilang anak, kapatid o asawa. Habang iniimbestigahan ang nangyari sa paaralan, pinuntahan ng mga pulis ang tahanang tinitirhan ng 14 anyos na estudyante. Doon nila natagpo ang patay ang kanyang lolo at lola. Ayon sa paunang police reconstruction, pinaniniwalaang sa bahay unang nangyari ang dalawang pagkamatay bago pumunta ang bata sa eskwelahan, dala umano ang baril ng kanyang lolo. Malinaw na binago ng discovery na ito ang buong kaso. Hindi na lamang ito isang insidente sa paaralan. Dalawa na ang crime scenes, isang tahanan at isang paaralan na pinagdudugtong ng iisang pamilya at ng baril na nakarehistro sa lolo. At mula rito, mas lalong naging mahalaga ang tanong, paano nakuha ng isang 14 anyos ang baril? Kinumpirma ng mga pulis na legal na nakarehistro sa lolo ang handgun. Ayon naman sa isang kamag-anak, nakatago umano ito sa nakalak na wardrobe o cabinet. Ngunit wala pang malinaw na sagot kung nasaan ang susi, paano nabuksan ang storage, o kung dati na bang nagkaroon ng access ang bata. Mahalagang linawin, ang legal na pagmamay-ari ng isang adult ay hindi pa hintulot para kunin at gamitin iyon ng isang menor de edad. Na-recover ng mga investigador ang firearm at ammunition sa school investigation. Ayon sa Reuters na sumipi sa pulis, hindi bababa sa 26 rounds ang naiputok at 34 na hindi nagamit na rounds ang na-recover. Sa bahay, sinabi ng police chief na wala silang nakitang malinaw na palatandaan ng struggle. Mahalaga ang observation na yon, pero hindi pa nito sinasagot kung ano mismo ang nangyari. Kailangan pa rin ng autopsy, bullet trajectory analysis, at ballistic matching upang mapagdugtong ng maayos ang dalawang crime scenes. Sa unang oras ng emergency, nagbabago-bago ang casualty reports. May mga naunang bilang at breakdown na kalaunay itinaman ng authorities. Sa pinakahuling kumpirmadong bilang, 8 biktima ang nasawi. Ang lolo at lola ng bata, 3 guro, 2 school officials, at isang 12 anyos na estudyante. Kung isasama ang 14 anyos na attacker, 9 ang kabuuang bilang ng mga namatay. Mahigit 20 naman ang nasugatan. Noong August 8, sinabi ng Thailand Health Ministry na 14 ang nananatili sa ospital at 7 sa kanila ang nasa kritikal na kondisyon. Pero para sa mga taong nakakakilala sa kanila, hindi sila casualty count lamang. Si Kittipong Somrat ay Deputy Director na may tungkulin sa Student Affairs.
Si Siphon, si Ricky tsaka Chon ay konektado rin sa Student Affairs Office. Si Tiwaporn, Krumoy, Wanich ay guidance counselor. Isa sa mga taong dapat malapitan ng isang estudyanteng may problemang hindi na kayang dalhin ng mag-isa. Sa public materials ng school, kinilala siya bilang isang gurong minahal ng mga estudyante. Si Nanchanatporn, Nakplang, ay nagtuturo ng Thai language. At si Prapaporn Kunsila ay mathematics teacher. Sila ang mga taong karaniwang nakikita sa hallway, classroom, office at school activities. May mga estudyanteng sanay nang marinig ang boses nila. May mga kasamahang inaasahang makikita silang muli sa susunod na pasok. At may mga pamilyang naghihintay sana sa kanilang pag-uwi. Ang ikawalong biktima ay isang 12 anyos na babaeng estudyante na unang naitalang kritikal ang kondisyon. Nakaligtas siya sa unang oras ng insidente at dinala sa ospital. Ngunit kinabukasan, August 8, kinumpirma ng Thailand Health Ministry na hindi na siya nakaligtas sa kanyang mga sugat. Sa kabilang bahagi ng kwento ay ang 14 anyos na itinuro ng pulis bilang hinihinalang salarin. Ayon sa isang kamag-anak, hiwalay ang kanyang mga magulang at nakatira siya sa lolo at lola. Inilarawan siyang tahimik o withdrawn. Iba naman ang larawang nakita sa school. Sa isang hiwalay na report, sinabi ng school counselor na maayos siyang estudyante, sumasali sa activities at hindi kilalang agresibo. Magkaibang paglalarawan iyon ng iisang bata, pero hindi nangangahulugang nagsisinungaling ang isa sa kanila. May mga ugaling nakikita sa bahay, ngunit hindi napapansin sa school. May mga problemang nasasabi sa kaibigan, pero naitatago sa pamilya. At kung minsan, may mga bagay na hindi talaga nakikita ng kahit pinakamalalapit na tao. Pero kailangan ding maging maingat. Ang pagiging tahimik ay hindi diagnosis. Ang pagiging mabuting estudyante ay hindi rin garantiya na walang mabigat na pinagdadaanan. At alinman sa dalawang paglalarawan ay hindi sapat para ipaliwanag ang nangyari. May isa ring dating insidenteng bahagi na ngayon ng investigasyon. Ayon sa pulis, isang teacher ang nakumpiska ng BB gun o air gun na dinala niya sa school noong nakaraang taon. Hindi ito ang baril na ginamit sa attack at hindi rin patunay na nagpaplano na siya noon. Pero mahalaga itong bahagi ng pagsusuri kung mayroon bang naunang behavior na dapat sanay na-document, na-assess o na-follow up. Ang paglalarawan sa kanyang pagkatao ay bahagi lamang ng background. Ang mas konkretong sagot ay kailangang manggaling sa ebidensya. Sinusuri ng mga investigador ang CCTV ng eskwelahan. Ito sana ang makapaglilinaw kung anong oras dumating ang bata, saan siya nagpunta, gaano siya katagal sa normal na klase at kung tugma ang magkakaibang witness account sa kanyang buong movement timeline. Kinuha rin ng investigators ang personal computer mula sa bahay. Ayon sa police briefing noong August 9, may nakita silang violent content sa computer at may indikasyong gumamit ang bata ng social media upang pag-aralan ang paggamit ng baril. Sinabi rin ng pulis na matagal na umano siyang interesado sa firearms, tinatayang 1 hanggang 2 taon batay sa witness interviews. Ngunit mahalagang linawin, wala pa silang nakitang ebidensya na nagsanay siyang magpaputok ng tunay na baril. Ang panonood ng violent content ay isang digital finding, pero hindi ito otomatikong patunay ng motive, planning o sanhi ng krimen. Kailangan pa ring malaman kung may messages, notes o iba pang ebidensyang direktang nag-uugnay rito sa pag-atake. Noong August 9, sinabi ng pulis na 17 witnesses na ang kanilang nakapanayam. Bukod sa firearm, ammunition at computer, isang kutsilyo rin umano ang natagpuan sa bag ng bata. Patuloy pang sinusuri kung bahagi ba ito ng plano o dala lamang niya ng araw na iyon. Sinabi ni Prime Minister Anutin Charnvirakul na kabilang sa sinusuri ng posibilidad ang stress sa pag-aaral
at mahigpit na expectation sa bahay. Ayon din sa pulis, may kaibigang nagbanggit ng pressure mula sa studies, homework, tahanan at mga patakaran. Pero may salungat na kwento mula sa isang aunt ng bata. Sinabi niyang hindi marahas o maparusang guardians ang grandparents nito. Sinabi rin niyang hindi niya nakitang gumagamit ng baril ang bata. Kung paghahambingin ang mga pahayag na ito, wala pang sapat na basehan para sabihing school pressure o pagiging mahigpit ng pamilya ang dahilan ng krimen. Sa pinakahuling police assessment, hindi isang simpleng dahilan lamang ang kanilang tinitingnan. Sinusuri nila ang posibleng kombinasyon ng family circumstances, school experience, at online influences. Ngunit wala pa ring isang salik na napatunayang direktang sanhi ng ginawa niya. Wala pa ring napatunayang bullying conflict, psychiatric diagnosis, o formal live fire training. May BB gun na dating nakumpiska at may violent online material na nakita. Ngunit hindi pa napapatunayang ang mga ito ang dahilan o direktang bahagi ng paghahanda. May kumalat ding speculation tungkol sa video games, pero ang pagiging gamer ay hindi ebidensya ng motibo at hindi patunay na marunong gumamit ng totoong baril ang isang tao. May preliminary digital findings ng inilabas ang pulis, kabilang ang violent online content at interes sa firearms. Pero hanggat walang messages, notes o malinaw na ebidensyang direktang nag-uugnay sa mga ito sa paghahanda ng pag-atake, hindi pa rin ito sapat upang patunayan ang motibo. Dahil namatay ang 14 anyos na attacker, wala ng criminal trial, defense presentation o judicial verdict laban sa kanya. Wala ng korte na susuri sa bawat ebidensya sa paraan ng isang karaniwang paglilitis. Pero hindi ibig sabihin na tapos na ang investigasyon. Kailangan pa ring tapusin ang autopsy at ballistics, bubuin ng CCTV at digital timeline at alamin kung paano na-store at na-access ang baril. Kailangan ding suriin kung may legal responsibility ang sinumang buhay na tao kung may sapat na ebidensyang susuporta rito. Wala pang pampublikong ulat na may sinampahang kaso laban sa magulang, surviving relative, school official o institution. Nag-anunsyo naman ng Thailand Ministry of Education na bubuo ito ng bagong school safety protocols sa loob ng susunod na 3 buwan. Kabilang sa pinag-aaralan ng mental health screening, referral ng at-risk students sa specialists, emergency response drills, anti-bullying measures, at mas mahigpit na pagpigil sa pagpasok ng armas o ibang mapanganib na bagay sa school. Nangako ang Prime Minister na magmumungkahi ng mas mahigpit na gun law at enforcement. Ngunit proposal pa lamang iyon sa ngayon, hindi pa bagong batas. Kapag may ganitong insidente sa isang paaralan, kadalasan sa taong nagpaputok na pupunta ang pinakamalaking atensyon. Hinahanap ang kanyang pangalan, pinag-aaralan ang kanyang larawan, sinusuri ang bawat kilos at pilit hinahanapan ng isang dahilan ang isang bagay na napakahirap unawain. Pero sa Debsirin Nonthaburi School, mas nararapat na ibalik natin ang ating tingin sa mga taong nawala. Isang deputy director na tumutulong sa student affairs, isang staff member na naglilingkod sa parehong bahagi ng school, isang guidance counselor na ang trabaho ay makinig at gumabay sa mga batang may pinagdadaanan, isang Thai language teacher, isang mathematics teacher, 2 grandparents na nakasama at nag-alaga sa kanilang apo, at isang 12 anyos na batang pumasok sa paaralan noong umagang iyon, pero hindi na nakauwi. May 8 Filipino teachers na kumpirmadong ligtas, may mahigit 20 sugatan, at may marami pang survivors, mga estudyante, teachers, staff at responders na maaaring matagal pang dalhin ng alaala ng mga sandaling nagtatago sila sa dilim at naghihintay kung ligtas na bang lumabas. Sa bawat batang pumasok sa classroom noong araw na yun, may pamilyang umasa sa isang simpleng bagay na makakauwi silang ligtas pagkatapos ng klase. Para sa ilan, natupad ang pag-asang iyon. Para sa iba, isang bakanting upuan.
Isang hindi na masasagot na tawag at isang pamilyar na boses na hindi na muling maririnig ang naiwan. Hindi pa natin alam ang buong dahilan kung bakit nangyari ito. Pero habang hinihintay ang iba pang sagot, may isang tanong na hindi dapat mawala. Paano nakarating ang isang baril mula sa nakalak umanong kabinet hanggang sa kamay ng isang 14 anyos at mula sa isang bahay hanggang sa loob ng paaralan? Dahil bago pa natin masagot kung bakit niya ito ginawa, kailangang harapin ng mas konkretong tanong kung paano siya nagkaroon ng kakayahang gawin ito. Sa likod ng bawat nagbagong casualty number ay may isang pangalan, isang relasyon, at isang lugar na biglang nabakante sa buhay ng ibang tao. Kung ibabahagi ninyo ang inyong pananaw, panatilihin nating maingat at magalang ang talakayan. At huwag nating ipasa bilang katotohanan ang mga motibong patuloy pang iniimbestigahan. Ito ang Kwentong Kakaiba TV. Totoong kwento, kakaibang dilim, aral na hindi malilimutan.